Light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis ng Christian Cathedral na lagi nagsasabing nagtuturo at nagtatanggol ng katotohanan. Nagtutuwid naman ang kamalian at mga kasinungalingan. Ngayong gabi, sapagkat malapit na po ang pagdating ng November 1, ang All Saints Day, pag-usapan po natin ang tema, nasaan ang mga patay? Where are the dead? Ang patungkol po sa kalagayan ng mga nangamatay ay patuloy pa rin pinagtatalunan ngayon at ipinipresenta ng iba't ibang religions sapagkat different religions have different presentation. Ang goal ng ating lesson ngayong gabi ay ipakita sa atin yung kinalalagyan ng mga taong namatay. Nang sa ganoon, matulungan tayo ng mga buhay upang malaman nasaan yung mga namatay. Ang ating mga pamilya, kapitbahay, kamag-anak, and at the same time, ma-ready po tayo sapagkat sa dadating na panahon, ayaw man po natin o hindi, tayo po ay mamamatay din. So, napakaganda na alam na po natin at mapagandaan ang mga bagay na ito. Una, tingnan natin ang pagkalika ng Diyos sa tao. Nilikha ng Diyos ang tao na perfect, walang bahid kasalanan, walang nagawang mali, at sapagkat siya'y perfect, created sa image and likeness of God. Sabi ng Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ating sa larawan at wangis. At magkaroon sila ng mga kapangyarihan sa mga isda, dagat at sa mga ibon at mga hayop. Sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So man was formed, created, and fashioned from the ground, and God breathed into his nostril the breath of life. So ang human ay galing sa dust, alabok, plus hininga ng Diyos equal to living soul. Kaya nga, nang nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, ito ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So ang purpose ng God creation for man is for reign and for rulership on earth. Sapagkat ang planet Earth po ay extension ng authority ng God. So ang nilagay ng God na magro-rule on this planet Earth, on this physical world, ay physical being with physical bodies. So itong purpose why God created man, so that men
would rule and reign in the creation of God. However, ang tao po ay bumagsak sa kasalanan. Ang unang utos po ng Diyos sa tao ay huwag kakain ng ipinagbabawal na bunga. Natatawa po kasi ako sapagkat iisipin natin ang dami nagtuturo na ang unang utos daw ng Diyos sa tao ay ang Sabat. Hindi po ang unang utos po ng Diyos sa tao na huwag gagawin ay huwag kumain ng bunga na kanyang ipinagbabawal sapagkat sa araw nito'y kanyang kainin, siya po ay mamamatay. Ang patungkol sa Sabat, na mahinga po ang Diyos. Hindi po ito command ng God sa mga tao, kundi ito po ay rest ng God sa kanyang mga natapos na gawain. So Genesis 2:17, datapat sa kain ng pagkakilala ng mabuti at masama, sabi ng Diyos kay Adan, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. So, ano nangyari? Bumagsak po ang tao dahil sa kasalanan. So, pumasok yung sumpa at saka yung corruption sa pagiging masuwayin ng tao dahil sa tukso na ibinigay sa kanya ng diablo. As a result, dumating po ang kamatayan at ang pagkabulok o ang korupsyon sa mga tao. Anong penalty? Ang penalty po ng sabi ng God, the day you eat the fruit, you will die. So ano po ang penalty? It's death. Now, man received the penalty of death. Unang natin makita, yung spiritual death, man was separated from God because of sin. As a result, he and his wife were banished in the Garden of Eden. So pinalayas po sila because ang Eden is a place where the presence of God is. Sapagkat they died spiritually, meaning yung connection sa God, separated from God, ay nangyari kaya kailangan po silang paalisin sa Garden of Eden. Sabi rito, at kayo'y binuhay niya, nang kayo'y makapatay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ito po nangyari sa sangkatauhan. Adam and Eve died spiritually, kaya lahat po ng tao, bagamat buhay physically or solically, ay spiritually dead. So, yun nga po ang binagit na nilakaran ng tao na dating buhay niya nawala sa Panginoon. Pangalawa, yung resulta po ng physical death ay yung ng spiritual death ay yung physical death. Dahil namatay ho ang tao spiritual, pumasok nga yung pagkabulok sapagkat ang sabi ng Romans 6:23, ang wages of sin ay death, but the gift of God through Jesus Christ is eternal life. Ito ang pinakamasakit. Ang resulta ng spiritual death ay hindi lamang po physical death, but eternal death, which is sinasabi ng banal na kasulatan na second death. Ang unang death is spiritual, ang pangalawa ay eternal. Being separated from God, man's final destiny is the lake of fire. It is a total and eternal separation from God, which is the second death. So namatay ang tao, eternal, at ang alam natin, ang kamatayan ay physical, hindi po, ang unang naranasan ng tao ay spiritual, so we got separated. Kaya lahat ng tao, whatever religion na meron sila, mabait o mabuti, so masama o mabuti, lahat ng tao may sinful nature. At ang masaklap, kung hindi makabalik sa Diyos, hindi maibalik yung kanyang connection sa Diyos, ay he will experience eternal death. Eternal punishment doon sa tinatawag nating lake of fire, naghihin of fire. So anong solusyon ng God? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay, yung second person of God in the form of man, died and shed his blood for man's redemption. So, ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, isinugo para po tayo tubusin sa ating mga kasalanan at sa epekto o bunga ng kasalanan. Sabi dito, na sa Kanya mayroon tayong ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang biyaya according to riches of His grace. Mga kapatid, God made a solution. So kung tatanungin niyo ako, alam ba ng Diyos saan tayo magkakasala? Sa kaunawaan ng Diyos, yung kanyang pagiging omniscient, alam ko po, alam niya. However, He provided a way
Kaya si Jesus, ang Lamb of God that was slain before the foundation of the world. But we thank God, bagamat tayo bumagsak sa kasalanan, meron naman tayong katubusan. So, died man on man's behalf. So, died on man's behalf. Namatay po ang pangalawang persona ng God, ang God na naging tao, sa pamamagitan ng kamatayan sa krus para sa ating kasalanan. Romans 5:10, sapagkat kung noong tayo mga kaaway, pinagpagkasundo tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. By His life, we are saved. Dapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So the second person of God died, became human, so that His blood so pure and so holy will become our redemption. Tatanggapin lamang po ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang pagliligtas pong ito ng Diyos sa ating kaluluwa at sa ating mga nagawang kasalanan ay matatanggap sa pamamagitan ng biyaya by grace through faith. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bugtong ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya kay Jesus na bugtong na anak ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Efeso 2:8-9 at 10, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay mga mapuri. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilala kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ang una pang siya nating lakaran. Ang sabi po ng banal na kasulatan, we are saved by grace through faith, not by good works. And the result of salvation is we are designed and created. Ang workmanship po natin is to do good works. We are not going to do good works in order to be saved, but rather we are already saved. That's why we do good work. Na siyang inihanda ng Diyos na siya nating dapat lakaran. Ngayon ang tanong, pag ang tao ay namatay, saan siya pupunta? Tingnan muna natin ang mga tinuturo ng iba't ibang religion. Una, ang Roman Catholic, may tatlo po silang tinuturo na kapupuntahan ng tao, ang heaven, ang purgatory at ang hell. Ang heaven ay mga kaluluwang perfectly na na-purified. Purgatory, ang mga kaluluwa ay destined for heaven but kailangan pa nila ng purification kaya ito yung kanilang pansamantalang lulugaran. Ang hell naman ay yung mga kaluluwang namatay na unrepented o hindi nagsisisi o talagang sabihin nating wicked. So, tingnan natin ano ang purgatory. Hindi po ito second chance. But a temporary purification for those who died in God's grace, yes, is still imperfect. Now, ipinipresenta ko lang po ito, hindi po ito ang tinuturo ng banal na kasulatan kasi we need to be fair sa lahat ng mga religion. At dahil dito, ang purgatory daw ay pinupurify o nililinis ang mga kaluluwa bago pumasok sa langit. So, supported po ito ng logic ng God's holiness at ng passage gaya ng Matthew 5:26 na kailangang bayaran ang lahat ng pagkakautang at maliligtas sa pamamagitan ng apoy, okay? Sa pamamagitan ng paglilinis ng apoy based on 1 Corinthians 3:15. And then yung heaven and hell, after na ma-purify siya, kung kailangan, ang soul daw ay kapwa-enter na into heaven. At magkakaroon ng perfect union with God. Yun namang i-hell, doon sa mga taong nag-reject, okay, sa Diyos at hiwalay sa Diyos. Orthodox Church naman. Sa Orthodox Church, ang souls ay may journey. Orthodox teaching emphasizes the soul ascent toward God after death. Some tradition describe that tall house. So symbolic stages ng soul passes through facing temptation or memories of sin. Kaya yun daw panalangin ng mga buhay ay makakatulong
sa pananampalatayang Orthodox doon sa kanilang mga namatay. Okay, isang konsepto na katulad ng purgatory, pero hindi naman formalized na purgatory na pinupurify ang soul. And then heaven, Hades, and resurrection. They believe in heaven, they believe in Hades. Depende kung saan ka pupunta, heaven or Hades. Heaven, in the place of God. Hades, a place separated from God. At final judgment, they believe na mayroon din pong resurrection. So receive the resurrected bodies entering full heaven or hell. Protestant church naman, niniwala ang Protestant church sa immediate heaven or hell. Most Protestant teach that the soul goes immediately to its eternal destiny upon death. Believers, yung mga nakay Christ sa heaven or sa paradise. Unbelievers separated sa God sa hell. So they generally reject purgatory because they see Christ's sacrifice as fully sufficient for salvation. Sabi ng 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Habang nasa intermediate na kalagayan, nag-aantay po sila ng pagkabuhay na mag-uli sa Revelation chapter 20, verse 12 to 15. At yung resurrection, ang complete salvation ng mga naniniwala o nagtitiwala kay Kristo na papasok sa new heaven and new earth based on Revelation 21 to 22. So pag tinignan natin, Catholic, Orthodox, Protestant, naniniwala sila sa after death at may intermediate state at mayroong final state. Sa Catholic, ang soul ay judged sa heaven, purgatory, or hell. Sa intermediate state, purgatory, temporary na purification. Sa final state, heaven or hell, after ng pagkabuhay na maguli or resurrection. Sa Orthodox naman, ang soul, ang experience niya makakatikim o makakaranas siya either paradise or Hades. So, possible spiritual journey, pero makakatulong yung panalangin ng mga buhay para sa kanilang mga mahal na namatay. At full heaven or hell after resurrection. Sa Protestant, soul immediately with Christ or separated from Him. Ito yung mga mananampalataya na nasa Protestant belief. Wala pong purgatory, pero nag-aantay po ng resurrection. So sa resurrection, heaven or hell ang kanila pong final state. In short, all Christian tradition, Catholic, Orthodox, and Protestant, ay nag-a-affirm na ang death ay ang kaluluwa ay may continuation ng life. At mag-aantay ng judgment ng God sa resurrection. Magkakaiba man sila ng kanilang pagpipresenta ng kamatayan o after ng kamatayan kung saan nag-i-spend ng intermediate state ang soul, pero lahat po sila ay naniniwala that there is life after death. Magkakaiba lang ng place for preparation. Islam naman, ano nangyayari sa isang tao pagka ang isang Muslim ay namatay? Ang sabi dito, hiwalay ang kanyang kaluluwa at ang katawan at yung kanyang soul pupunta sa isang place na tinatawag na Al-Barzakh. A barrier or interval between worldly life and the day of resurrection. So yung katawan nasa grave, ang kaluluwa naman nasa Barzakh, ang unseen realm. Neither in this world nor the final judgment. Sabi ng Quran 23:99 to 100. So ang buhay sa libingan o sa Barzakh, ito po'y lugar na karanasan ng mga taong namatay pagkatapos daw ng tao'y mailibing, pupunta yung dalawang anghel na si Munkar at si Nakir at tatawagin yung namatay. Sino ang iyong Panginoon? Anong iyong religion? At sino ang iyong propeta? So depende sa sagot ng taong namatay kung ang namatay ay tagasunod ni Allah o kaya ang pananampalatay Muslim, ang kanyang libingan ay magiging garden na gaya ng garden sa paraiso. Pero kung hindi naman, o hindi totoo yung pananampalataya o hindi totoo talagang Muslim o ang kanilang pininiwalaan ay hindi Islam, ang kanyang libingan ay magiging kagaya ng balon sa impyerno. Ito po ang sabi ni Muhammad, the grave is either one of the gardens of paradise
or one of the pits of hell, Tirmidhi Hadith 24:60. Nag-aantay din po sila ng resurrection and day of judgment. Sa pagtunog ng trumpeta, nahihipa ni Angel Israfil, lahat ng namatay ay babangon for judgment. Sabi ng Quran 39:68. Then all souls are united with their bodies. Babalik ang kaluluwa doon sa kanilang katawan. At bawat isa sa pananampalatayang Islam ay titindig sa harap ng kanilang Diyos na si Allah. At ang bigat ng kanilang ginawa ay ipipresenta yung records ng kanilang ginawa ayon sa Quran 18:49. And then, either Jannah, paradise, or Jahannam, or hell, ang kanilang magiging destiny based on the time na sila po ay humarap sa tinatawag nating Judgment Day. So, ang final abode destination, Jannah or Jahannam, heaven or hell. Alam naman natin, eternal bliss ang mararanasan kapag ang tao nagpunta ng heaven. Sa kanila, sa Jannah. Sa Jahannam, eternal punishment for disbelief. Temporary punishment para sa simple believers who may eventually be forgiven. Okay? But permanently, ito po ay sa final judgment ay heaven or hell. So summary, may stage, may description, may references, death, so lives the body. Quran 39:42, Barsak, intermediate world waiting for the place, either Jannah or Jahannam, sa Quran 23:100. Questioning in the grave, Munkar and Nakir, test the soul, Hadith Tirmidhi 24:60. Blowing of the trumpet, sa resurrection, Quran 39:68. Judgment Day, deeds weighed, destinies assigned, sa Quran 99:6-8. Eternal life, paradise or hell, Quran 98:6-8. So in short, sa Islam, ang mga namatay ay nasa lugar na tinatawag na barzakh, an unseen realm in between death and resurrection. Their souls experience peace or punishment, depending on their faith and deeds, until the day of judgment, where everyone will be resurrected and judged by their God, ng pangalan ay si Allah. Bakit po natin ito pinipresenta? Kasi ayaw natin maging hindi fair, na hindi natin ipresenta kasi inilalatag lang po natin ang paniniwala ng iba't ibang religion sa pagkatapos ng kamatayan. Tingnan naman natin sa Christian belief. Ano mangyayari sa isang tao pagka namatay? Na siya naman po nating belief na nasa Word of God. When a believer dies, yung kanyang kaluluwa pupunta sa presence of Christ. Samantalang ang kanyang katawang pisikal ay nandoon sa libingan. Sabi nga, ang mamatay ay sama pa sa presensya ng Panginoon, which is more better because when you die, you will be in the presence of God. At ang lugar na iyon ay tinatawag pong paradise. At ang paradise ay isang place na nasa heaven. Okay? Sabi dito, kaya hindi po totoo na walang soul sleep. Hindi po totoo na matutulog ang kaluluwa. Kundi ang mga tao na namatay na kay Christ, automatically ay consciousness and in fellowship with Christ, sapagkat sila ay nasa tinatawag pong paraiso. So ano nature ng immediate state? Alive and conscious, free from sin and suffering. Experience joy and comfort, worship God while awaiting resurrection. So nagtuturo ang ating Panginoon ng place of comfort, yung tinatawag na Abraham's bosom, na nung mga panahon na kinuwento ng ating Panginoon, ay bahagi pa ng Hades. Ngayon, wala na po ang Abraham's bosom, inilip na ito ng ating Panginoon ayon sa Efeso Kapitulo 4 at nandito po ngayon sa isang part ng heaven kung saan nandun ang presence ng ating pong Panginoon. So ang tawag doon sa yung mga Hudyo ay Abraham's bosom. But now, ang tawag po ay paradise because both Gentiles and Jew, those who died in Christ, will go to that place called paradise. So ang Hebrew dinidescribe yung mga namatay na mananampalataya ay great cloud of witnesses according to Hebrews chapter 12 verse 1. Aware and active po sila na inaantay
yung pangako ng final place, which is the new heaven and the new earth. So ang taong na kay Christ, sabi ni Apostle Paul, will be with the Lord forever after the resurrection. So tayo po'y mapapasa Panginoon after we die, and that immediate state ay paradise while waiting for the final judgment in the new heaven and in the new earth. Samantalang ang wala naman kay Christ ay sa place na Hades and waiting for the final judgment sa everlasting or eternal lake of fire. Anong ating katawan? Nasa libingan, nag-aantay po ng resurrection na kung saan tayo po ay i-glorified based on 1 Corinthians 15:51 to 53 and 1 Thessalonians sa huling tunog ng trompeta ng anghel ng Diyos, we will all be resurrected. So ang ating kaluluwa at ang ating spirito at katawan ay magsasanib, but they are now glorified person or glorified body. So in summary, nakita natin yung aspect, yung intermediate state, at yung final state or lugar ng isang taong na kay Christ. Location, once you died, you will be in the presence of Christ. Tawag doon ay paradise. Final state, new heaven and new earth. Conscious, yes. Wala pong sleep or soul sleep. Hindi po totoo yung soul sleep sapagkat sa new heaven and new earth, tayo rin po ay conscious. Ang body, samantala sa intermediate state, nasa lupa. Pero sa final state, it will be glorified on the resurrection day. Conditions sa intermediate state, pag namatay na kay Kristo, rest, joy, and worship while waiting for the resurrection or the resurrection of the body. Eternal life, sa final state, reigning with Christ based on the book of Revelation. So pag-asa natin ng mga nakay Kristo ay ang tinatawag natin pong resurrection because our salvation is complete, spirit, soul, and body. For the meantime, we are spiritually saved. And we are now getting saved soulishly, and one day physically, on the resurrection day, we are completely saved. But right now, we already have eternal life. So sa intermediate state, we are being rested, waiting for the resurrection, and enjoying the presence of our God. So anong final state naman after na siya po ay mamatay? Yung pinaka-final state po after ng tinatawag nating intermediate state. Ito po ay walang iba kundi ang new heaven and new earth. Revelation 21:1 and 2, nakita ko isang bagong langit at lupa, isang bagong lupa o langit at lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. Mga kapatid, in the new heaven and in the new earth, wala na pong tubig, alat. Lipas na po ito at papalitan ng God ng new heaven and new earth, ito pong ating mundo. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. So we will be in the new heaven and new earth, at meron din pong center, ang new city na tinatawag na Jerusalem. Pangalawa naman sa mga wala kay Christ, ay ang tinatawag nating lake of fire o sa Greek word ay Gehenna. Revelation 20:11 to 14, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang mga nakalukluk doon na sa kanyang harapan ang langit at ang lupa ay tumakas at walang nasumpungang kaalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan din ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay sa mga nasusulat sa mga aklat at ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng Hades at kamatayan ang mga patay na nasa kanila. At sila hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. 14. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. The first death is the spiritual death.
The second death is the eternal death, separated from God. Now, we're going to talk about some important matters na mga tanong na tinatanong na maraming mga tao. Una, yung spirit na nasa prison in 1 Peter 3:19 and 20. Ang tanong, sino ba itong mga espiritu na ito na nakakulong? Well, basahin muna natin ang 1 Peter 3:19 and 20. Na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Mga kapatid, nang namatay ang ating Panginoong Hesus, bumaba po siya sa tinatawag na Hades, o lugar ng mga taong namatay. Sa Hebrew ay Sheol, sa Greek ay Hades. At pumunta siya sa those who are spirit in prison. At ang sabi rito ay nangaral. Ang binanggit po itong pangangaral sa Greek ay hindi po evangelion, kundi keruzo, meaning he declares his victory. Sapagkat ang binabanggit dito ay mga espiritu ng panahon ni Noe. Now, ang kaluluwa po ng tao ay dapat soul. Pero ang binanggit po rito ay spirit. Kaya maliwanag na hindi po ito mga human or human soul, kundi spirits na possibly, why I say possibly, kasi noong time ni Noah, may mga giants, produkto ito ng pagsisiping ng angels at saka ng mga babae na naging produkto ay mga giants. And Bible scholar says they are the spirits in prisons. Kaya ang Panginoong Hesus ay nandito. Why, bakit ito ginawa? Because ng mga tawag natin ng mga spirits na nag-asawa ng mga babae so that they can pollute the human race. And the promise of Genesis 3:15 will not be fulfilled. The seed of woman will come. So to populate this world with the corrupted human race, pero actually nga spirit ang tawag sa kanila, hindi human. Kaya dineclare ng Jesus, nobody can stop for the plan and the purpose of God. Siguro later po natin ito pag-usapan, but for the meantime, ang pinuntahan ng ating Panginoong Hesus sa spirit world ay una yung mga espiritu na sabi rito, nang siya'y mamatay, ay spirit in prison. Based on 1 Peter 3:19 to 20. Ito yung mga espiritu na to, hindi nakinig sa pangangaral at pagpapaalala, samantalang si Noah ay nangangaral nung panahon bago po dumating ang dilubyo. Pangalawang tanong, may second chance po ba na maligtas pagkatapos ang tao'y mamatay? Ang sagot po natin, directly, wala na po. Ito po ang panahon ng pagliligtas. Ito po ang panahon ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hindi po after death. Kasi may mga taong ayaw tanggapin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ng John 3:16, for God so loved he gave his only begotten Son, whosoever believes, so they don't want to believe. Kaya may pag-asa pa po ba? Wala na. But when they go in the place, doon sa intermediate state at final state, wala na pong pag-asa para po siya ay maligtas. Ayon sa Roman 1:16, sapagkat hindi ko ikinaiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din naman sa Griego. Pangatlong tanong, ang mga kaluluwa po ba ay conscious after nilang mamatay? My answer is yes. They are conscious, but they do not know what is happening on the planet Earth and do sa pamilya nila na kanilang iniwan. Wala na po silang alam. Pag namatay ka, nandun ka sa place na inilagay ng God, pero still you are conscious. So in other words, hindi pwede yung soul sleep na wala kang alam, natutulog ka lang. Tingnan natin na Luke 16:27 and 28 at sinabi niya, ito po yung mayamang namatay, sinabi niya, ipinamamani ko nga sa iyo, Ama, referring to Abraham, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. And that's referring kay Lazarus. Sapagkat sabi niya rito, ako may 5 kapatid na lalaki. Conscious ba siya? Yes. Conscious ba siya na may iniwan na mahal sa buhay? Yes. At ang kanyang concern yung sa kanyang 5 kapatid na lalaki
upang sila di makarating sa kanyang pupuntahan. Upang sa kanila ipatotohanan niya, baka pati sila yung mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. So ang soul by conscious, yes, wala lang po siyang physical body. So wala siyang kinesthetic movement kasi spirit lang siya. Nasa soul state siya kaya wala siyang physical body. However, conscious po siya pagkatapos na siya ay mamatay. Another question, kasi may mga grupo o mga mangangaral na sabi nila ay ang may mga kaluluwa pag namatay, nasa ilalim ng altar. Pag daw na kay Christ o nasa kanilang religion, pag namatay, nasa ilalim ng altar. Totoo ho ba yun? At totoo bang may mga kaluluwa na nasa ilalim ng altar? Revelation 6:9-11, at nang buksan niya ay kalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa patotoong sumakanila. Paano po sila namatay? Sila po ay pinatay. Hindi po natural death o sickness death or whatever death na pinatay sila or murder, kundi they will be murdered because of their faith in Christ. Sila po itinatawag nating mga martyr for Christ. Because of the word of their testimony, sila po ay nakalagay sa ilalim ng altar. And you may ask me, Bishop, bakit sa ilalim ng altar? Because altar is a symbol of prayer and worship. And they are there under the altar asking God for the justice na ginawa po para sa kanila. So ang sagot ng Panginoon, so sila muna yung sumisigaw na tinig na malakas, hanggang kailan, o Panginoon, banal at totoo, hindi mo, sabi rito, hatulan ipagiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Because they've been martyred here on planet Earth, because of their faith, they're asking for justice. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. So makita natin, those souls under the altar are those who were martyred because of their faith. Hindi po sila basta namatay lang. Hindi po sila basta na kay Kristo lang. They are in Christ, proclaimed the gospel, and been murdered because of what? Because of the testimony of their faith. So yung mga soul under sa altar ay mga nagsakripisyo alang-alang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. They were murdered and asking for justice. O sabi ng Panginoon, bago natin ibigay ang justice sa inyo, kailangan makumpleto muna ang bilang nyo. At habang nandoon, binigyan sila ng puting balabal. At sinabing, mamahinga muna kayo at kailangan mangyari muna ito. So, ang soul ay real. Pero what sin and under the altar, the soul, yung nangyari sa altar, or symbolical po ito, simbolo po ito. Because in Revelation, many are symbols. But the souls are real. Real po. Totoo yung mga kaluluwang nandun, pero ito po ay symbolical na sinasabing ang mga tao po na sa ilalim ng altar ay symbolical. Pero yung soul, real. Under the altar, symbolical. Because the moment you are in Christ, you died in Christ, you will be in the paradise. So, ang kaluluwa ba humihiwalay sa kanyang katawan pagka siya'y namatay? Ito po yung isang panibagong tanong. Ay, opo. That's exactly what is death. Death means separation, not just cessation of life. Ang ibig sabihin ng kamatayan, pagkahiwalay. Hindi mapupugto o mawawalan ka lang ng hininga. Ito'y makikita po natin sa Genesis 35:18-19. Kaya yung nangangaral na ang kaluluwa ay yun din yung kanyang katawan o physical na pag namatay, nandun din yung katawan. Hindi po, umihiwalay po ang kaluluwa sa kanyang katawan at ang inilalagay sa kabaong at ibinabaon na babalik sa alabok ay yung kanya lang po katawan physical. Yung lalagyan ng soul at ng spirit. Ang soul at spirit ay humihiwalay po at umaalis sa kanyang katawan. Genesis 35:18-19. At nangyari nga nang nalalagot ang kanyang hininga.
Ito po si Rachel. That it came to pass as her soul was departing, umaalis, sapagkat siya'y namatay, ay kanyang pinangalanan ang kanyang anak na Ben-Oni, referring kay Benjamin na siyang ibinigay na pangalan ni Jacob. Pero ito pong si Rachel, habang namamatay, umihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sabi niya, ang pangalan niya ay Ben-Oni. At namatay si Rachel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata na tinatawag na Bethlehem. Maliwanag, ang kaluluwa humihiwalay sa kanyang katawang pisikal. Sapagkat kung ang kaluluwa po hindi hiwalay sa kanyang katawang pisikal, ibig sabihin buhay pa siya. At mararanasan niya ang lahat ng pain. Kaya nga po, yung physical pains nararanasan natin kasi nandito pa yung ating kaluluwa sa ating kinalalagyang katawang pisikal. But at the moment of your death, the moment you die, soul and body will be separated. And that's exactly the meaning of death, separation. So, saan pupunta ang kaluluwa ng mga taong makasalanan, lalo na kung nag-reject sa ating Panginoon? Sila po ay pupunta sa tinatawag na Hades. Ang lugar ng mga kaluluwa na kung saan absence o wala si Christ. Sa Hebrew po ay Sheol, sa Greek ay Hades, the place of the departed soul. Wala po ang Panginoon doon, unlike po ng mga na kay Christ, pupunta po sa paraiso, puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan, namamahinga hanggang sa pagdating ng resurrection. So lugar po ito na wala ang ating Panginoon. Intermediate place ng mga taong namatay na wala kay Kristo. Pansamantala, habang inaantay din yung final date, Judgment Day, at saka yung resurrection. Samantalang na kay Christ, nasa paraiso. Ang Hades ay doon sa mga taong wala kay Kristo. Kaya po, napakalaga na ngayon pa lang, tiyakin natin na bago tayo mamatay, kung tayo po'y mamamatay, tayo po ay na kay Kristo. How we can be sure? We make sure that we are saved. We have been redeemed by the blood of the Lamb. We receive by grace through faith what Jesus did on the cross. Believe on Him. Sabi nga na Romans 10:9 and 10, if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe that He raised from the dead on the third day, we all will be saved. Mga kapatid, after ng believing and after ng confessing, then you begin to live for Christ. Hindi lang po believing, but also we need to live for Christ. Kasi magkaiba po yung believing in Christ and living for Christ. Luke 16:23, at nangyari na namatay ang pulubi, siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ng mayaman at tinilibing. At sa Hades, sa lugar ng mga pagdurusa, ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Lazaro. At ang sabi nga ay tumawag sa kay Lazaro ay kay Abraham na padala si Lazaro sa kanyang lugar at ilagay man lang yung dulo ng kanyang daliri, isawsaw sa tubig, ilagay sa kanyang labi. Pero dito natanaw niya sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa sinapupunan ni Abraham. Ang iba pong religion ay nagtuturo ng pagkalusaw o annihilation. Na ang kaluluwa ay parang bula na bigla na lang mawawala. Totoo po ba ito? Hindi po. Hindi po totoo ang annihilation o yung biglang pagkawala o parang bula na lang. Ngayon nandyan, mamaya wala na. Lahat ng kasalanan na ating pong ginawa ay parurusahan. O all we will be penalized. Bakit? Sapagkat ang kaluluwa po ng tao may beginning, walang end. Paano mo papatayin at tatapusin ng isang taong walang end? And they will never cease to exist. Sige nga, paano mo papatayin yung walang kamatayan? Kaya hindi po totoo kahit ibang religion, pinapacify nila yung kanilang mahal sa buhay na pag namatayan, dadating ang panahon, wala na. Mga kapatid, kung ganon, di magpakaligaya tayo sa kasalanan. Hindi po tayo nabubuhay bukas, nabubuhay po tayo ngayon. Kaya kung sasabihin na ma-annihilate ka, mag-enjoy po tayo. Bakit? Kasi masarap mabuhay at masarap din ang kasalanan. Pero hindi ko po sinasabing mabuhay sa kasalanan kasi lahat ng ating kasalanan ginawa
may penalty. Kaya po, ang sinasabi natin yung aral na mabubura o mawawala, hindi po ito totoo. Pwede bang magbalik ang tao na namatay na? Generally po, hindi na. Except yung mga nangamatay nung panahon ni Lazarus, ay nung panahon ni Elijah at ni Elisha, at si Lazarus ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sila po ay binuhay. Pero di nagtagal, si Lazarus ay namatay din po. Pero pag ang tao namatay, halimbawa, imbalsamado ka na, wala ng panahon o pagkakataon para kayo makabalik. Pero kung ikaw ay clinically dead, let me say the word clinically dead, ilang minuto lang, na-revive ka, pwede. Pero yung 3 araw ka ng patay, it's a miracle, lalo kung hindi ka pa na-imbalsa mo. Pero sa totoo lang, wala na pong mabubuhay na mag-uli pagka ikaw ay namatay. Except, nung time ni Christ, si Lazaro, at saka yung binata na anak ng biyuda. Okay? So, another question, ito po bang tinawag ng medium sa Endor ay totoo bang si Samuel? So, nahati po ang ibang mga theologians sa pagpapaliwanag, but if you're going to ask me, I believe it was Prophet Samuel whom God allowed to speak for King Saul about his next day judgment. Sapagkat ito po yung pagkakasabi, 1 Samuel 28:15 and 16. At sinabi ni Samuel kay Saul, at sinabi ni Samuel, kung hindi po si Samuel to, dapat at sinabi ni Samuel, or the Spirit appearing like Samuel. Dapat ganun po ang pagkakasalin. Pero sinabi ni Samuel, bakit mo binabagabag ako sa aking pag-ahon? Sumagot si Saul, ako itong totoong naliligalig sapagkat ang mga Pilisteo ay nandidigma laban sa akin. At ang Diyos ay may walay sa akin at hindi na ako sinasagot. Kahit sa pamamagitan ng mga propeta, ng panaginip, kaya tinawag kita upang maipakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin. At sinabi ni Samuel, then Samuel said, bakit nga ba nagtatanong ka sa akin? Dangang ang Panginoon ay humiwalay sa iyo at naging iyong kaaway. Mga kapatid, direkta sinasabi ng Word of God, the name Samuel. At saka yung babae pong medium, nung makita si Samuel, talagang nagulat at nasigaw siya, natakot siya. Sapagkat ang lumabas ay totoong si Samuel, hindi po familiar spirit. Ang huli nating katanungan, anong paraan para kami hindi makapasok sa kalangitan? Una, kung re-rejikin mo ang paraan na binigay ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. John 3:16, gayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanyang sumampalatay, huwag mapama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. At ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. If you reject Jesus, if you reject the work of God through Jesus, our redemption, then you are already judged. Your soul will go to hell. Pangalawa, by the works of the flesh, Galatians 5:19 and 21. Ahayag ang gawa ng laman sa mga katiwid, yung mga ito, pakikiapid, karunihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagtataniman, pagtatalo, paninibugo, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, mga pagkakababagi, hidwang pananampalataya. Okay, ano sabi rito? Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawaan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipapaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala noong una sa inyo. Ang mga nagsisigawa ng mga bagay na gayon ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, rejection to the Lord Jesus Christ, living apart from God through the works of the flesh, will bring us to hell. Kaya naipaliwanag po natin mga kapatid, may kapupuntahan ng tao, a life after life or death after life, at may paraan ng tao para pumunta sa impyerno. Pero may paraan din naman ng Diyos para pumunta po tayo sa kanyang piling, and that is through the Lord Jesus Christ. Confess with your mouth, Jesus is the Lord, believe He is raised from the dead, you will be saved.
Ito po ang ating aralin mga kapatid ngayong gabi, nasaan ang mga patay. Nawa nakatulong po ito sa ating pag-unawa, lalo na sa pagdating pong November 1, All Saints, and November 2, All Souls Day. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bro Russia. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at nandyan si Rose Colante Santiago. Shoutout din kay Virgilio Reyes. Good evening, watching with you. Shoutout din mga kapatid kay Cecilia Alma. Watching daw siya. At shoutout din mga kapatid dito kay Cristita Colantes. At shoutout din mga kapatid kay Rush Rachel. Blessed evening po Bishop at Sally. Shoutout din dito kay Ruby Reyes mga kapatid. At dito kay Obsidian Mikael. At shoutout mga kapatid dito kay Evelyn. At kay Canosa Pele. Ayan, shoutout mga kapatid. Dito kay Lilian Garon. Ayan. At shoutout mga kapatid dito kay Raquel, Nancy, Joseph Militar. Sabi niya bro, bakit po sinabi sa Biblia na ang huling kaaway na lulupigin ay ang kamatayan, kung sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ito ay nagpatagumpayan na? Oo. Ang Panginoong Jesus pansamantala nasa kanan ng ating Panginoon Diyos. At darating ang time, lulupigin niya lahat ng kalaban ng Diyos. At ang huling kalaban ng Diyos sa kanyang lulupigin, sabi ng banal na kasulatan, ay kamatayan. So, ilalagay ito sa dagat-dagatang apoy, yung tinatawag na lake of fire. Sapagkat ang kamatayan po ay may power ngayon. Ang darating ang time, ang kamatayan wala ng power kasi ibubulid na siya sa dagat-dagatang apoy. Ito yung final place ng death. Kaya hanggang ngayon, marami pong namamatay. Physical at saka lalo na yung eternal o kaya spiritual. Kaya kailangan lupigin ang kamatayan para to stop its power at hindi na po makapagbiktima at ito po'y huling kalaban ng Diyos na lulupigin ng ating Panginoong Sus. Ito kasi sinasabi ng banal na kasulatan. Bro Russia. Okay. Shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso. Sabi niya, paano po yung last minute nung yung mga taong namatay tumanggap ng kaligtasan, may pag-asa ba ito? Oo, ang laki. Naalala natin yung kasama ng Panginoong Diyos, dalawa yung kasama niyang kriminal na nakapako. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Sabi ng isa, Lord o Sir, Jesus, curious, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. That man recognizes that Jesus is King and He is Lord. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, today you will be with me in paradise. Pero wag na nating hintayin yung last minute kasi baka mamaya yung chance ng last minute hindi dumating sa atin. Kaya kasi merong mga iba sabi, last minute na lang ako tatanggap sa ating Panginoon. Mga kapatid, may mga sudden death na minsan di mo na talaga alam kasi sudden nga, biglaan. So ngayon na ang pagtanggap sa Panginoong Hesus, sa pagtanggap at sa katiyakan ng ating kaligtasan ayon sa Efeso 2:8 at 9. Kaya kung yung tanong, last minute, yes, 100%. Kagaya ng kriminal na nasa kanan ng Panginoon, na sinama niya sa paradise. Yun ating katugunan, Bro Russia. Okay. Question dito bro, may effect po ba yung prayer for the dead? Walang sinasabi ang banal na kasulatan una na mag-pray for the dead. So yung prayer for the dead is just an invention. Ngayon, dahil wala naman kasi nakalagay sa banal na kasulatan na ang prayer for the dead ay may effect, naalala natin, sinabi ko kanina, yung lalaking namatay, ang request niya kay Abraham, paubalikin si Lazarus para yung kanyang mga kapatid mabigyan ng paalala
at nang hindi sumapit sa lugar na kanyang tinungo, yung place of penalty or torment. Kaya kung yung namatay na hindi napapakinggan, di lalong di mapapakinggan yung namatay. Kasi wala na pong effect. To be frank and to be honest, kung tatanungin niyo po ko personal, wala na. Kasi yung namatay, di na naka-epekto para sa kanyang mga kapatid. Yun din pong mga nabubuhay, wala na rin po itong effect. Kasi walang tinuturo ang banal na kasulatan na ang prayer for the dead ay meron pang effect. So yun muna ang ating kasagutan, Bro Rasha. Okay, question dito ni Ruby Reyes. Ano po ba yung nasa presence of God ng pumanaw? Soul or spirit? Both. Kung ikay na kay Christ, the soul and the spirit. Kasi yung spirit mo, ang siyang dahilan na saved or born again or redeemed, kaya ang dahilan pupunta kay Kristo. So yung kaluluwa na wala naman kay Christ, wala yung alive spirit, dead spirit sila. So yung mga nasa paraiso, yung spirit and soul, magkasama po yun. Baka tanungin ako, ano po ba yung namatay? Kapag nawala na, sabi doon, yung spirit umaalis sa katawan. Yun yung life force. Yun yung breath of life. Hindi po ito yung spirit natin na binigay ng Lord. Lahat tayo, ang tao, is composed of spirit, soul, and body. However, on the day that man committed sin, lahat ng spirit ng tao namatay. Meaning, no connection is separated from God. So, ang tao, may spirit, may soul, and body, depende na lang. Kung na kay Christ ka, na alive ka, you're saved, you're born again, your spirit is alive. So, yung soul and spirit ang magkasama. Ngayon, dahil ang espiritu mo naman ay patay, kasama mo rin yon. Pero ang nandoon ay ang soul mo ay still alive kasi living soul yan eh. Kasama mo yung dead spirit mo doon sa place na pinagpuntahan sa'yo ng Diyos sa tinatawag na Hades. So, kung tatanungin ako na ano ba ang nasa Hades o tsaka sa Paradise, both is soul and spirit. Ang bumalik yung spirit life, yung breath of life. Ang tawag doon ay spirit. Pero hindi po yon yung spirit who are dead and spirit that was made alive. So ulitin ko, bago natin bigay kay Brother Rasha, yung nandoon sa paradise ay yung soul at saka yung spirit that was made alive, yung spirit na saved or born again. So yun natin katugunan, Bro Rasha. Okay. At shoutout din kay Ate She. May nagsasabi na sa lamay po may nakikita na kaluluwa ng mga namatay. Totoo po ba ito? Hello, bro? Ang totoo po, yes. Yeah, ang totoo, ang tao pag namatay, hindi na po siya babalik. Halimbawa, ako, ang namatay nanay ko, tatay ko, tsaka yung kapatid kong sinundan, all of them, they died. But on the third night, hindi po sila nagparamdam o nagpakita man lang. Kasi ang tao, ayon sa banal na kasulatan, pagka namatay, immediately, mabilisan, pupunta na agad siya sa dalawang lugar na kanyang pupuntahan. Kagaya ng Luke chapter 16, si Lazarus pumunta sa Abraham's bosom. Yung mayaman pumunta sa dako ng parusahan. So hindi na po sila nakabalik at kahit anong gusto man, nung mayaman na si Lazaro'y bumalik at siya'y makabalik, hindi na po sila nakabalik. Ngayon ang tanong, sino po sila? Sila po ay yung mga tinatawag nating familiar spirit, mga espiritu na nag-i-impersonate ng pamilya na namatay. Kasi po maliwanag ang banal na kasulatan na nagsabi pagkatapos ng kamatayan, judgment. In other words, hindi na po sila babalik pa at mamamasyal. Those are spirits impersonating the one who died. Those are demon spirits. So yun ating katugunan, Bro Rasha. A question ko, bro. Siguro last question. Nagaling sa akin. Doon sa ano, bro, yung sa 1 Samuel 28:11-12, yung Endor na tumawag doon sa spirito. Yung kay Samuel ba yun? Yung lumabas doon, bro. Sa'yo ba ano yun? Yes. Spirito ni
Sino nga yung ano doon? Yung lumabas doon? Si, si Prophet Samuel. Oo. Siya Oo. ba talaga yon or yung ano yon, hindi yon? If you're going to ask me personally, and in my understanding, ay walang iba yun kundi si Samuel. Sapagkat ang pagkabanggit dito, nagulat yung babaeng medium. Na makita niya yung spirito na lumalabas, siya ay nagulat na takot sapagkat ang lumabas talaga ay hindi yung impersonating spirit na kagaya ni Samuel. Kaya nagulat siya, nasigaw siya, at nakilala rin niya na si King Saul pala yung nagpapalabas kay Prophet Samuel. Sapagkat ang lumabas talaga ay si Prophet Samuel. Kaya verse 16, sabi natin kanina, and then Samuel said, iniwan ka na pala ng Panginoon ayaw na makipag-usap sa iyo. Why called me? So maliwanag na si Samuel talaga itong lumabas. Now, God allowed, maaaring sabihin natin, di ba bawal ang makipag-ugnay sa namatay? Yes, opo. Pero God allowed Samuel, kasi nga wala na, hopeless na talaga si King Saul. Kaya inalaw ng God, in my understanding, God allowed Samuel para makipag-usap kay King Saul. It was really Samuel. Sapagkat ang Word of God sinasabi, simply stated and explicitly stated, then Samuel said to Saul. Samuel said to Saul. So, sabi ng verse 12, nang makita ng babaeng witch at Endor na lumalabas si Samuel, siya ay napasigaw. That's verse 12. At ang sabi, dinayan mo ako, nililang mo ako. And he found out it was King Saul na nagpapalabas sa kanya kay Prophet Samuel. So nalaman lang niya kasi ang lumabas si Prophet Samuel. So let me say this, God allowed Samuel na lumabas kahit ang ginamit ay witch na pinagbabawal ng ating Panginoon just to give the final judgment for King Saul. So sa akin, sa tanong mo Bro Rasha, personally, it was Prophet Samuel. So yun natin katugunan Bro Rasha. Pahabol bro, doon naman sa ano bro, sa Transfiguration, yung sa Mateo 17, yung si Moises at si Elijah kasama si Jesus. We know na matagal na nang namatay, no? Question bro, yun ba talaga sila, espiritu, or yung iba kasi hologram lang daw yun, parang may pinakita, parang ganon, or sila ba talaga yun, yung mga yung nagpakita doon? Oo, kasi sinabi ng banal na kasulatan din, Samuel and Elijah. Kasi si Elijah ang represent ng prophet. Si Moses naman ang represent ng law. Kaya ipinakita doon na itong dalawang ito ang katuparan ng pangako ng law at saka ng mga prophet na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung tatanungin sila ba talaga, sila yon. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan din, then Elijah and Moses appeared. So pag tinanong tayo, sila yon, hindi yun hologram. At talagang nakita yun ng mata nitong tatlong alagad ng Panginoon na nakita nila ay totoo. Real, si si Moses at saka si Elijah. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. So final conclusion bro sa topic natin. Mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Na lagi nating sinasabi, maliwanag pa sa sikat ng araw, there is life after death. Let us be prepared kasi isang araw tayo pupunta sa tinungo ng ating mga mahal sa buhay na nangauna sa atin. Misa lang tayong nabuhay, pero pagkatapos noon, judgment. Mas maganda, misa ka nabuhay, ihanda ang ating buhay for the next life in the presence of God. And that is by simply the Lord Jesus Christ. Sapagkat maliwanag pa po sa sikat ng araw, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No other way, no other truth, no other life, no religion can bring us to God except the Lord Jesus Christ. Nawa, ngayong gabi, tayo po ay mapa sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagdedeklara at pamumuhay si Jesus ay ating Panginoon at naniniwala tayo sa kanyang resurrection. Magandang gabi po, pagpalain po tayo
ng ating dakilang Diyos. God bless you all po. God bless you all. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Bishop Iramis. So subaybayan nyo siya lagi dito sa Russia TV mga kapatid, every 7 PM yan. At kung meron pa kayong mga tanong, please huwag kayong tumigil sa pagtatanong dyan. At susubukan ni Bishop Iramis na tingnan ang inyo pang mga question mga kapatid dito sa magre-review. At dito din sa ating YouTube channel mga kapatid ay pupunta ang ating video na ito doon sa ating YouTube channel, Russia Debates mga kapatid TV. So search nyo lang yan, Bishop Iramis, nandun yung mga podcast ni Bishop. So mga kapatid, please follow din Bishop Iramis dahil meron siyang post sa kanya at doon sa kung gusto nyo magsuri sa Christian Cathedral Church mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you